dito sa TV5. Mga kapatid, inilapit po ni Aling Annabel ang reklamo niya sa kanyang anak na si Edna dahil sa wala daw po itong galang, minumura siya at hindi nga din daw niya matanggap ang pagsabihan siya na sana ay mamatay ka na. Sinabi mo ba yon? Opo, kasi sinabihan niya rin po ako ng ganun. Binalik ko lang sa kanya yung sinabi niya. Balikan natin yung sinasabi mong selos. Sino ang nagsiselos? Siya po, kasi siguro hindi malambing sa kanya tatay ko. Hindi rin malambing sa ibang kapatid ko. Sa akin lang. Siguro hindi ako nagsiselos, kundi yung mga kapatid niya ang nagsiselos. Bakit parang wala mata naman ng sinasabi ng mga mali yun, kapatid mali, ko? mali talaga pa. Ano po tingnan ang yun. mali? Kasi, akalain mo ba, nakaupo yung ama, mali talaga yon. Magpapakandong ka, may anak, may asawa ka na, magpapakandong ka. Nakikita kasi sa mga anak ko eh. Sinasabi nila sa akin, iba ang tingin ng papa nila sa atin nila. Edna, gusto ko lang malaman, diretsahang tanong, meron bang dahilan ang mama mo para magselos? Ewan ko po sa kanya, wala po akong alam. Gaano katotoo yung mga nabanggit ni Aling Annabel kanina na nag-away kayo, ilang beses na kayong nagpang-abot, yung tungkol sa kalan? Kinuha niyo ba yun? Nang Hindi. walang paalam? Hindi po. Kasi po, sabi po na papa ko nung umaga, magluluto po ako. Sabi niya, kalan mo yan, di ba? Sabi ko, opo. Iuwi mo na yan doon sa inyo. Ilala ko yung pinto. Sabi niya gano'n. Di inuwi ko yung kalat. Kanino ba talaga ang kalan? Sa amin po. Oh, sa kanila naman po Sa kanya, pala. hindi ko naman inaangkin yung kalan niya eh. Nagtaka lang ako kung bakit di man lang siya nagsalita sa akin, nakukunin niya. Opo, bakit Wala hindi po nga, ninyo sinabi ng tinanong? tatay niya sa akin eh. Bakit hindi kayo nagtanong? Nauna pong nagalit kayo bago niyo po inalam muna. Kasi may kala naman kasi silang ginagamit din, bukod doon kala na yon. Bakit gano'n na lang ang galit ninyo sa isa't isa, Edna? Bakit kailangan umabot sa magmurahan kayo, magsabihan kayo na sana patay ka na? Bakit? Kasi iba yung trato niyo sa akin eh, kaysa sa mga ibang kapatid ko. Pero ang sinasabi mo, ikaw ang paborito ng tatay mo. Oh, yun ba ay kulang pa? Hindi. Oh, Kasi ako paano naging iba ang trato sa'yo ng nanay mo? ako lagi nakikita niya, ako lagi inaaway niya. Yung ibang kapatid ko naman hindi eh. Awayin ka ba kung maganda ang ano mo? Yung away nyo na yon, nang dahil lamang dun sa kalan, umabot sa puntong gustong magpakamatay ng nanay mo. Nalaman mo ba yun? Anong ginawa mo? Wala po. Bakit? Wala. Anong naramdaman mo? Hindi ka ba natakot na mawawalan ka ng ina? Hindi po. Naku, gulat na gulat ang mga kasawsawa natin sa Pulahans. Nakikita ko, iba't iba ang reaksyon nila. Meron bang gusto makisawsaw? Oo nga, Chang. Ano yung sabi mo, ate? Kinikilabutan kami, te, kasi di ba nanay mo pa rin yan. Kahit anong gawin mo, nanay mo pa rin yan. Ayan. Ako, sino pa ang may tanong? Mami, halika po. Kahit na ganon ang nanay, talagang natural sa nanay magiging isang madakdak. Dahil gusto niya, wala namang nanay na naghahangad na mapahama ka. Ha? Kung ang nanay mo yung naging ganon, siguro may gusto siyang iano sa'yo, itanim sa puso mo na bilang isang anak, maging maayos ka. Kung minsan napapamura ang nanay, hindi niya gusto yon. Gusto lang niya itanim sa puso mo na bilang isang anak, mahal ka niya at lagi mong intindihin na kung nakikita ka lagi ng nanay mo at lagi kang napapansin dahil mahal ka niya. Walang ibang ano yan. Tama yan. Marami pong salamat at mabuhay ang lahat ng mga ina. Palakpakan natin ang ating mga nanay. Edna, hindi ka ba natatakot na ngayon ay isa ka na ring ina? Hindi ba? Hindi ka natatakot na dumating ang araw, ganyan ka kung paano ka sa iyong ina? Minumura na rin siya, ma'am, ng anak niya na 6 na taon. Pag pinagalitan niya, minumura na rin siya. Mismo pa sa harapan ko. Sa labas, Minumura ka paghahanap sa ng kanya. anak mo? Opo, minsan po. Pero sinasampal ko po yung bibig.
Acosta, yun pong nangyaring ginawang sinasabi ni Edna, nag-aaway sila nung kanyang kinakasama nung mga panahon na yon. At hindi natin alam kung sadya bang binagsak ang bata o talagang binagsak. na-aksidente lang na nabagsak, nabitawan. Ang nangyari sa isang bata, pwede po bang kasuhan ng nanay? Yung 4 na buwan na bata tiyang amin, tapos ay ibabagsak, ano? Abay, yun ay papasok dun sa child abuse or cruelty na ito ay dinipine under Republic Act 7610. Kung mga magulang ang gumagawa ng pang-aabuso at cruelty sa mga anak nila, lalo na below 12 years old, ang parusa po rito ay reclusion temporal. Ito ay pagkakulong ng mula 12 taon at 1 araw hanggang 20 taon na pagkabilanggo. At kapag ito ay pagkadakay nakita ng mga otoridad natin, katulad ng DSWD, yung aktong yon ay ire-rescue yung bata. Kukunin mula sa responsibilidad ng mga magulang at maaaring ang Estado ngayon ang mag-initiate ng kaso laban sa mga magulang na nakakagawa ng gayong labag. Yun naman pong pagiging malapastangan o yung paglalapastangan ng isang anak sa kanyang ina. Pwede po bang kasuhan ng isang magulang ang kanyang anak kapag ganun po? Kung halimbawa yung paglapastangan ng isang anak sa kanyang magulang ay nagresulta sa napatay niya ang kanyang magulang, di yung crime na parricide naman ang nakomit nung anak. At kung doon sa paglapastangang yon ay nasaktan niya ang kanyang mga magulang at nagresulta yung pananakit na yon sa serious physical injuries na naging resulta halimbawa ay nabaliw, nabulag o naging insane o imbecile yung magulang, mataas din ang penalty po noon dahil yun ay meron pong pagkabilanggong mula 6 na taon hanggang 12 taon na pagkabilanggo. Marami pong salamat, Attorney Acosta, at magsilbi sanang babalayon para sa mga taong medyo mabibigat ang mga kamay, mapaanak ka man o magulang. Hans, ano ba ang opinyon ng ating mga kasawsawan dito sa studio? Nako mga kapatid, mako ang lungkot na naman ninyo sa kwentong ito at kung gaano kayo kaapektado. Ang tanong ko is, ano ba na kaya ang pwedeng mangyari pa sa maginang ito? Nasa puti po si Ate Annabel, nasa pulas ang kanyang anak na si Edna. Nagrereklamo si nanay na lumalaban ng anak. Si anak naman, sinasabing kasi laging siyang nakikita at hindi rin siya pinapakitaan ng maganda. At ang nakakatakot nito, parang nauulit Doon sa anak naman ngayon, nung anak. Hay, malungkot. Pula ba tayo o puti? Sino ba sa tingin nyo ang dapat nating katigan sa kwentong ito? Pula o puti? Boto hands tayo. Taas ang mga placards na yan. Go! Nako! Mukhang dinig na dinig nyo yung sinabi ni attorney, ha? Na bilang mga anak, tungkulin nating igalang ang ating mga magulang kahit na nga kung sabihin na natin naging masama ang pagtrato nila sa atin. Magulang pa rin natin yan. So, yun siguro ang dahilan kung bakit mas marami ako talagang puting nakikita kaysa sa pula. Maraming salamat sa mga kasawsawan natin sa studio. Ito po ang nakakapagtaka. Hindi lang si Edna ang may galit sa nanay niya, kundi may isa pang taong malapit po sa kanya na may hinanakit din. Tawagin nga po natin ang isa pang anak ni Aling Annabel. Narito po si Angela Tumaca. Pasok!
totoo na may sama ka rin ng loob sa iyong mama? Kasi po lagi niya akong inaano eh. Tapos masyado niya akong dinadown. Siyempre kung matino ka naman po magulang at may matino kang isip eh. Babae yung anak mo, sasabihan ka na pumunta ka nagkanto, magpapila ka. Siyempre naman po, ang sakit-sakit po sa akin ng kababae kong tao eh. Kaya naman ako nakapagsalita ng ganun, ma'am, kasi ganito yon. Pagpasok niya sa bahay, lalabas siya, nagtatambay na siya sa ibang bahay. Kung hindi sa kanto, makipagkita siya ng boyfriend niya, hindi ko alam na may boyfriend siya. Pinayagan mo ba kami mag-boyfriend? Hindi. Lahat nga ng kapatid ko, kaya nag-asawa ng mga agad dahil sa'yo eh. Ano ba sabi ko sa'yo? Ang mas malalim pa pong sama ng loob ni Angela. Malalaman po natin kung ano ba ang nangyayari sa pamilyang ito sa pagbabalik po ng nag-iisang talakserye sa Pilipinas, ang Face to Face. Imbis ikaw ang magsabihan ng problema, nasaan ka ba? Wala ka sa tabi namin, lagi mo kami binubukaan. Sige,